Isang Batangkenyong walang takot. Sa inyo, Walang bayan, inuurungan. umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Ang problema mga kababayan, yung na-interview ni Maharlika na sinasabi na team leader na dapat huhuli kay PBBM noong 2012 mga kababayan, base po sa pagre-research po natin, napakarami pala po nitong kinasangkutang kaso na kung saan ang pinaniniwalaan ng mga DDShit supporter, DDShit vlogger mga kababayan, yung isang taong akusado din pala mga kababayan at nahaharap din pala sa iba't ibang mga kaso at nagkakaso na din pala. So ano pa ang kredibilidad ng isang taong yon para paniwalaan pa ng ibang tao? So ngayon mga kababayan, eto pakinggan po natin itong nakita nating balita sa 24 oras 10 years ago. Mga kababayan, nung nasa PIDEA pa, etong si Jonathan Morales. Ano po, so ngayon pakinggan po natin. Galing po ito sa GMA7 mga kababayan. Nag-intensyonado ang flag ceremony ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Nagkasama kasi sa naturang seremonya ang isang PIDEA agent at ang hepe nilang inakusahan niyang isang duwag sa pakikipaglaban sa mga sindikato ng droga. At turang opisyal, sinagot ang paratang. Nakatutok si Mark Salazar. Sa flag raising ceremony at panunumpa sa kanilang tungkulin kanina, tensyonado sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Ang PIDEA agent kasi na si Jonathan Morales, tinawag na duwag ang kanyang hepeng si PIDEA Director General Arturo Cacdac nitong nakaraang araw. Duwag daw sa Chinese drug syndicates at nakukontento na sa papiso-pisong huli. Emosyonal itong sinagot ni Cacdac sa harap ng mga ahente niya kabilang si Morales. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan alang-alang. Hindi pala ang nag-ano pala dito, ang nag-akusa pala etong si Morales dito sa kanyang Director General na duwag daw mga kababayan pagdating daw sa mga sindikato. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa mga kasamaan natin na tinataya ang kanilang kaligtasan at buhay para masugpo ang problema sa droga. Hindi ko maintindihan kung sinong nagbigay ng karapatan sa isang nilalang na hindi pa nakaranas makipagdigmaan na husgahan ang tapang ng iba. Sinagot din ni Cacdac ang umano'y mababang moral ng marami sa 1,200 PIDEA agents dahil daw sa mahina niyang pamumuno. Totoo ba na may mga tao tayong low moral? Sa aking palagay ay meron. Sila yung mga kasamahan natin na iniimbestigahan ng Internal Affairs Service o ng Ombudsman. Low moral din siguro yung 6 na kasamahan natin, nilabasan natin ng dismissal order ayon sa kautusan ng Civil Service Commission dahil sa kasong robbery extortion. Kabilang Mga kababayan na, eto pala baligtad pala yung sabi ko kanina. Kung si Digong ay bumabahag ang buntot mga kababayan, doon sa kay Xi Jinping mga kababayan, eto naman pong in-interview ni Maharlika ay isa pala po or kabilang pala mga kababayan sa mga gumagawa ng hindi maganda, sa madalit salita, iskalawag mga kababayan, or nag-extortion para kumita po ng pera. Sa madalit salita mga kababayan, oo, nasa posisyon sila, nasa gobyerno sila that time, nung panahon nila, ang ginagawa pala po nila, saglip na gampanan yung kanilang trabaho, nangungutong. Mga kababayan, hindi lang po nangungutong, kung hindi mga kababayan, inaabuso yung kanilang kapangyarihan bilang isang PIDEA agent. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. lang daw si Morales sa grupong kinasuhan dahil sa pangingikil umano ng 8 million pesos sa isang suspected drug dealer. Sagot ni Morales, yung mga katulad namin na wala pang kaso sa korte. Kita nyo yun mga kababayan ha? Kita nyo yun, 10 years ago po ito. Si Morales pala ay kabilang dun sa mga nangingikil. Biruin nyo ha, yung halaga 8 million di umano. Mga kababayan, dun sa mga pinaghihinalaan siguro na nagbibenta ng droga mga kababayan. Kita nyo ha, in-interview ni Maharlika na nag-aakusa kay PBBM, isa din pala mga kababayang iskalawag na matindi. Di umano. Ano po, so ipagpatuloy pa natin.
Iniimbestigahan pa lang, wala pang kaso. Kahit na ito nakapile sa korte, dapat pinapresyon muna na inosente, hindi guilty. Ito lang ang may papatunay na ang hinahanap natin ay yung malalaki, hindi po yung piso-piso. Tama! Pero inamin ni Kakdak na mahirap ngang humuli ng high-level target sa sindikato. Kahit bigyan kita ng 12-inch stick ng listahan ng mga drug syndicates, hindi mo naman yan basta dadamputin eh. Kailangan i-produce mo yung evidence para mapailan mo ng kaso. Tama! Hindi naman kumot binigyan pangalan, basta mo na lang dadamputin. Kailangan mo mahuli natin sa akto na may hawak na droga. Pero may isa pang ipinag-ingay si Morales, ang appointment sa PIDEA bilang Assistant Secretary ni Rene Orbe na dati raw nasa PIDEA watch list. Dahil ba doon sa naging trabaho mo ay presidential guard nung panahon ng dating Pangulo? Di ba? Oh, hindi dapat dito tinitignan muna yung pagkatao ng mga ipinapasok dito. Hindi naman siguro bobo yung mga selection board. Lahat, nagsubmit daw kay General Gutierrez ng mga clearances ko. PNP, NBI, PIDEA. Na-cleared ako. I was not involved as cuddler, whatever illegal drug activities. Hindi raw titigil si Morales sa pag-iingay hanggang umabot sa isang congressional investigation. Hindi naman daw siya balak pigilan ni Kakdak. Wala lang daw magbubunyag ng mga detalye ng confidential operation ng PIDEA. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Eto pala mga kababayan, hindi pala po si nagkamali tayo doon sa unang natin. Hindi pala po si Morales mga kababayan yung inaakusahan ng mas mababa sa kanya. Kung hindi, eto palang si Morales mga kababayan yung nag-aakusa doon sa kanyang Director General. Kaya pala kung makikita nyo dito sa balitang ito, eto kung babasahin po natin etong nakita nating article. Ang sabi kasi po dito mga kababayan sa Philippine Star, ayan, yan po yung source natin. Dismiss na PIDEA agent Timbog. Yan po yung sabi dyan. Basahin natin kung bakit siya natimbog mga kababayan. Eto daw. Isang controversial na dismiss agent ng Philippine Drug Enforcement Agency or etong PIDEA ang naaresto ng mga tauhan ng San Fernando City, Pampanga Philippine National Police or etong PNP at ipiniit sa Pasig City Police Detention Center dahil sa mga kasong inihain ng PIDEA at ng mga government prosecutors laban sa mga big-time drug personalities. Sabi pa dito, nabatid na si Jonathan A. Morales, 58, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo laban sa kanya kaugnay ng mga kasong kriminal na kanyang kinakaharap gaya ng false testimony sa ilalim ng Article 180 ng Revised Penal Code at paglabag sa Section 91 at 92 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga kababayan. So biruin nyo kaya pala siya mga kababayan, isa sa mga dahilan kung bakit siya naaresto dahil po dun sa mga maling testimonya. Mga kababayan, sa madalit salita, mga mali po niyang pahayag. So ngayon mga kababayan, paano nagagawa? Eto paano nagagawa na paniwalaan ng mga didisyet yang taong yan? Paano nagagawa mga kababayan na paniwalaan ni Maharlika na totoo yung sinasabi ng taong yan? Ganong naaresto po yan mga kababayan dahil sa kasong false testimony mga kababayan or pagsisinungaling. Diba? Kita nyo naman mga kababayan, sinabi po dito mismo sa nabasa nating article na ito. Sabi pa dito, nitong Lunes, March 6 ay pansamantalang nakalaya si Morales makaraang maglagak ng 120,000 na piyansa. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw. Si Morales na sinasabing overstaying president ng Parkwood Greens Executive Village Homeowners Association ay inaresto sa Pasig City Hall of Justice Complex noong Marso 2, taong 2023 sa Barangay San Nicolas, Pasig City ng grupo ng Pampanga PNP agent na nagsilbi ng warrant of arrest na inisyo sa San Fernando City, Pampanga Municipal Trial Court Cities Branch for presiding Judge Hon Jocelyn Gamboa de Los Santos noong pang Abril at 3 taong 2017 mga kababayan. Yan ba yung dapat paniwalaan ninyo? Yung mga DDS na nakatutok sa atin dapat ba paniwalaan ninyo yung si Morales na nag-aakusa?
na si PBBM, mga kababayan, yung huhulihin po nila noong 2012 na gumagamit daw po ng ipinagbabawal na gamot. Diba kung titingnan po ninyo mga kababayan ha, yung date na sinasabi ni Maharlika, kung pagbabasihan po natin ha, kung si PBBM ay gumamit ng ipinagbabawal na gamot noon, kainitan din ang kaso ni Renato ni Renato yung ini-impeach mga kababayan sa Senado. At isa si PBBM sa nakatutok at umaattend sa Senado noon, noong mga panahon na yon. Kaya nga kung makikita ninyo, itong ginagawa nila na expose laban po kay PBBM, napakaraming butas mga kababayan. Biruin nyo, kung talaga na intensyon nila na pababain si PBBM sa posisyon mga kababayan, dapat noon pa lang inilabas na nila yung bidyong yan. Dapat noon pa lang inilabas na nila etong si Jonathan. Bakit sila nag-aalangan mga kababayan? Kasi unang-una si Jonathan, alam nila sa mga sarili nila na mahahanapan po yan ng butas ng taong bayan. Bakit? Dahil unang-una, si Jonathan ay naaresto dahil sa false testimony or sa paglalabas mga kababayan ng kanya mga testimonya na puro kasinungalingan. Yan ba paniniwalaan ng iba? Ng mga didisit dyan? Sana lawakan nyo yung pangunawa nyo, tutak nyo. Wag kayong magpabulag sa pagsuporta ninyo kay Digong na porket etong si Morales ay sumusuporta kay Digong, sasang-ayunan nyo na yung mga sinasabi niyan. Baka mamaya niloloko lang pala kayo niyan. Diba? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, yon, Renato Corona, napakainit ng isyong yon. Nung panahon na inaakusahan ng mga ito, yung mga data mga kababayan, na inaakusahan nila si PBBM. Noong 2012, napakainit ng impeachment mga kababayan nung hearing. Umabot pa nga ata ng ilang araw or ilang siguro inabot pa ng ilang buwan mga kababayan. At isa si PBBM sa nakatutok doon. So paano pa magagawa ni PBBM na gumamit ng ipinagbabawal na gamot? 'Di ba? Kaya kung titingnan po ninyo mga kababayan, talagang nakakapagtaka nga po Dahil kung talagang gusto nilang ilabas yan, yung mga ebidensyang yan laban kay PBBM, at kung talagang gusto nila na pagsalitain yung taong yan, dapat noon pa. Hindi nyo na sana hihintayin pa na makancel yung maisog rally na yan. Kasi ang ginagawa nila mga kababayan, kada may gagawin silang aktibidades na ipapanira sa gobyerno, pag pumalpak yung kanilang aktibidades katulad ng mga rally po nila, meron silang second option para sirain ng gobyerno. Which is eto nga, kung mapapansin ninyo, pagkakansila no maisog rally nila sa Bustos, Bulacan mga kababayan, kaagad na interview ni Maharlika yung PIDEA agent na nasampahan naman ng demanda dahil nga sa false testimony mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito mga kababayan, eto daw. Napag-alaman na ang presensya ni Morales sa Pasig City Hall of Justice ay resulta ng reklamong estapa. Susmiyo Marimar, hindi lang pala false testimony, kung hindi mga kababayan, na ireklamo din pala po ito ng estapa na inihain laban sa kanya ng isang lot owner sa Parkwood Green Executive Village at miyembro ng Naturang Homeowners Association, kung saan siya ay sinasabing overstaying na bilang Pangulo dahil ang kanyang termino ay natapos na noong Hulyo 2022. Biruin nyo hindi lang false testimony yung isinampalaban sa kanya. Kung hindi mga kababayan, may estapa pala po itong kaso pa. Diba? So ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, si Morales ay nahaharap sa oposisyon sa kanyang pagpipilit na manatili bilang pinuno ng usasyon dahil sa sinasabing umano'y excessive fees na sinisingil ng PGEB HOA sa homeowners at sa kanyang bigong proyekto na ina-accommodate ang pagtatayo ng City Evacuation Center sa loob ng exclusive Parkwood Green Executive Village sa barangay May Bunga. Mga kababayan, sabi pa dito, si Morales na dating miyembro ng PIDEA Intelligence and Investigation Service ay dismiss mula sa service dahil sa dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service noong 2013 mga kababayan. Eto tingnan nyo, ang sabi dito, kaya siya na-dismiss, kaya siya natanggal sa trabaho dahil sa dishonesty. Mga kababayan, ibig sabihin, wala siyang katapatan. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Sa madalit salita, etong si Morales mga kababayan sinungaling. Yan, napakaliwanag naman. Hindi natin gawa-gawa yan mga kababayan. Kasi ang nakalagay dito, dahil sa dishonesty, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the service noong 2013 mga kababayan. Napakaliwanag naman.
So yan ba yung paniniwalaan ninyo? Kaya natanggal sa trabaho dahil unang-una, hindi nagsasabi ng totoo, sinungaling, nag-iimbento ng kwento. So paano pa paniniwalaan yung ebidensyang inilalabas ng mga yan? Maharlika, paano pa paniniwalaan natin? Maharlika yung sinasabi nung in-interview mo. Sayang naman yung mga nanood sa'yo, nabudo lang. Di ba mga kababayan, ng estapa pa? Hindi lang mga kababayan na gumagawa ng false testimony, kung hindi ng estapa pa. Ganon po katindi yung si Morales. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka kung bakit niya natanggal sa serbisyo kasi nga sinungaling. Di umano. Mga kababayan, kasi dishonesty yung nakalagay dun eh. Maliwanag naman po. So yan ba yung paniniwalaan ninyo? Wala naman nagbabawal sa kanila maniwala kay Morales. Pero sana naman next time, isipin po muna nila ng maraming beses kung paniniwalaan nila yung mga inilalabas nung kabila. Kasi puro butas talaga mga kababayan. Sinisiraan nila ng pilit si PBBM. Ang tanong, kaya bang siraan si PBBM? Kasi kung titingnan nyo po mga kababayan, lahat ng inilalabas po nila na paninira laban kay PBBM, lahat mga kababayan, nabubutata at nasusunog ng mga pro-government vlogger kasi nga butas na butas agad mga kababayan. Di ba nag-interview ng isang taong hindi nagsasabi ng totoo? Kung hindi ka ba naman na uto-uto, magi-interview ka ng tao na alam mo sa sarili mong sinungaling yung taong yon, tapos pakikinggan mo yung kwento? Na alam mo naman sa sarili mo, siguro naman bago mo in-interview, maharlika yan taong yan, nag-background check ka sa taong yan. At siguro naman, nung sinusuri mo yung pagkatao niyang si Morales, baka siguro naman nakita mo itong balitang ito. Na sinasabi dyan na bukod sa false testimony, mga kababayan, may kasong estapa pa. Hindi lang doon, natanggal sa serbisyo kasi hindi nagsasabi ng totoo. Tapos may personal na interest pa sa kanyang ginagawang serbisyo. Ibig sabihin mga kababayan, baka siguro nung agent pa siya, marami siyang ginawang kabulastugan. Ano po, katulad na lamang po nung pangingikil po niya ng 8 million doon sa isang siguro na nahuli nila or pinaghihinalaan nila na nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot. So maliwanag naman mga kababayan, ano po na talagang etong si Jonathan Morales, dating PIDEA agent, ay maraming nasabitan na reklamo kabilang ang estapa, false testimony at dishonesty mga kababayan sa kanyang mga ginagawang trabaho. Ano po, so ngayon, kayo po, ano po ang komento ninyo dyan? Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan kay Jonathan na sinungaling na yan. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito. Yan. Eto, pag-usapan natin mga kababayan, di ba may isinasagawa po sila na maisog rally. Akala ko kahapon mga kababayan, yung maisog rally po nitong sinadigong mga kababayan na nakansila, sila lang yung may rally. Mga kababayan, yun pala may nag-rally din pala po mga kababayan na kung saan eto pong Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya talagang nag-rally po para ipakita yung kanilang pagtitiwala kay PBBM mga kababayan at para kundinahin yung ginagawang pang-aabuso ng China dun po sa mga kababayan po natin na Philippine Navy dyan sa West Philippine Sea. Ano po, so ngayon ito pag i-play na po natin mga kababayan. Atin siya, ang tao, ang bayan, BBM pa rin, ang tao, ang bayan, Marcos pa rin, sa Mendola, ipagkatanggol, natin siya, ang tao. Alam nyo mga kababayan na ito okay lang sana mag-rally sila Okay lang naman sana mag-rally si Digong kung ganito yung kanilang ginagawa. Na klase ng pagrarally na kung saan nakapokus lamang po sila sa mismong issue po ng bansa. Na kung saan ipinapakita po nila yung pagmamahal po nila sa Pilipinas. Hindi yung mananawagan sila na bumaba sa pwesto yung kasalukuyang nakaupong presidente. At ang ipapalit yung kanyang anak mga kababayan. Dahil kung titingnan po natin, yung maisog rally ni Digong mga kababayan, hindi naman talaga para sa bayan yun. Para po yun sa personal na interest po nila na kung sakaling pag napatalsik po nila sa pwesto si PBBM, alam po natin kung sinong iuupo nila, si BP Inday Sara Duterte. Kaya nga po sabi ko sa inyo mga kababayan, yung galawan po nila, galawang Gloria. Gusto nilang maulit mga kababayan yung kasaysayan ni Gloria kung paano patalsikin si Erap. Gusto nilang gawin kay PBBM. Ang problema ngayon mga kababayan, nahihirapan sila. Dahil unang-una, yung ibang mga nakaupo sa gobyerno mga kababayan, hindi po nagugustuhan yung kanilang ginagawa. At hindi po pumapayag mga kababayan, di umano, na yung iba ay
magkalat pa itong sina Digong dun sa kanilang mga lungsod. Kaya nga kung makikita ninyo, sinasabi ko sa inyo kahapon mga kababayan, kung ano yung desisyon ng isang mayor dun sa kanyang nasasakupang lungsod, karapatan niya pong magdesisyon na ganon. At karapatan niyang humindi sa ginagawa ninyong aktibidades at panawagan na magrebelde yung mga tao sa gobyerno. Di ba mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Romualdez Marcos Jr. at sa kanyang pamumuno para sa kanyang kaligtasan, kalusugan, suporta para sa patakaran at lahat ng mabubuting programa sa ilalim ng kanyang administrasyon, sa ilalim ng bagong Pilipinas. O Allah, punuin mo po ang aming mga puso at kaisipan ng pag-asa, tibay at tatag ng kalooban, prinsipyo ng may pagmamahal sa bansa, pagmamalasakit sa kapwa, upang maging magaan para sa amin lahat, harapin at ipagtanggol ang aming karapatan laban sa mga mang-aapi, protektahan niyo po ang aming kalayaan bilang isang marangal at malayang bansa, alang-alang sa kinabukasan ng aming salinlahi. Pagpapalain niyo po ang aming mahal na Pangulong Marcos at ang pangalawang Pangulong Sara Duterte sa kanilang pamamahala sa Ay, nandito pa lang Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Oy, mega love shoutout dun sa lahat mga kababayan ng miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Maraming salamat sa inyo kasi ipinapakita ninyo yung pagmamahal sa mga teritoryo po natin. Hindi lang sa mga teritoryo po natin, kung hindi po dito po sa ating bansa. Dahil unang-una, bukod sa panawagan ninyo na protektahan yung mga teritoryo natin at protektahan yung mga kababayan po natin na inaabuso ng Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea mga kababayan, talagang ipinapanalangin nyo din na magawa ng ating presidente ng tama at maayos yung kanyang trabaho. So hindi katulad nung ginagawa nung maisog rally ni Digong na kung saan ang panawagan po nila lagi ay magrebelde laban sa gobyerno at i-take over ni Sara Duterte mga kababayan yung posisyon ni PBBM. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. bayanang Pilipino. O Allah, patnubayan niyo po kami tungo sa matuwid na landas. Patnubayan niyo po kami tungo sa tagumpay. At patnubayan niyo po kami upang makamit namin ang inyong awa, kaluhuran at pagpapala. Para sa aming bansang Pilipinas, para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Alright. We stand and protect PBBM. Filipinos do not yield. Yan yung nakalagay dito mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Sabi dito, mga Pilipino ba kayo? Oo, mga Pilipino kami. Hindi kami mga sidigong. Mga Pilipino po kami. Ang tanungin mo kung tunay na Pilipino si Digong. Kasi 'di ba gusto ni Digong maging probinsya ng China ang Pilipinas? Ibig sabihin, kung gusto niya maging probinsya ng China ang Pilipinas, hindi siya Pilipino noon. Tsaka next time, oy, yung isang didishit dyan next time tanungin mo si Digong kung bakit mahal niya ang Chinese kaysa sa Pinoy. Ha, para matauhan ka. Anyway mga kababayan, ito yung tinatawag na prayer rally. Dahil kung makikita nyo naman mga kababayan, talagang masasabi po natin na yung kanilang pagrarally may pinupuntahan at may pinupunto, which is yung tamang pagprotekta mga kababayan sa mga teritoryo po natin. Hindi katulad nung rally ni Digong sa Davao mga kababayan na kung saan talagang mapapansin nyo na wala naman talagang prayer kung hindi puro galit at puot sa gobyerno yung sinasabi po nila doon. Alam nyo kung tutusin yung galawan ni Digong ngayong galawang aktivista. Saan ka ba naman nagkatala? Ikaw dati kang Pangulo ng Pilipinas tapos mananawagan ka na bumaba sa pwesto yung kasalukuyang presidente.
kung hindi ka ba naman hunghang? Di ba mga kababayan? So kung makikita nyo, bukod dyan sa rallying yan, may mga footage pa mga kababayan na kung saan natalakay din po sa iba't ibang mga pahayagan. Katulad po nito PTV4 na kung saan sinasabi po dito, ilang grupo nagrally para kondinahin ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. I-play na po natin. Nananawagan ang ilang grupo sa mga Pilipino na magkaisa para matapos na ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Joshua Garcia, live. Joshua. Yes, Dominic, nandito tayo ngayon sa Moraita, Maynila kung saan nagtipon-tipon ang hindi bababa sa 1,000 miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya o ABAKADA para kundinahin ang nararanasan pa rin pangharas ng China sa West Philippine Sea. Yan ang tinatawag na rally mga kababayan. May alam niyo yung may ano yan may halaga. Ika nga para maipakita sa publiko na karapat dapat talaga natin protektahan yung mga teritoryo po natin at wag natin basta isuko. At wag din nating hayaan na yung mga kababayan po natin Pilipino ay hinaharas po ng mga Chinese Coast Guard dyan po sa West Philippine Sea. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan eto talaga yung masasabi nating tunay na rally. Yung mga rally ni Duterte, rally ng aktivista yon mga kababayan. Dahil kung hindi ba naman rally ng aktivista yung kay Duterte, saan ka ba naman nagkatala? Ang panawagan po nila doon sa glip na kapayapaan, paglaban po lagi sa gobyerno. Ano po, kaya nga dapat talaga na yung rally po nila, tuwing magsasagawa sila ng rally sa iba't ibang lugar, dapat po talaga pagbawalan sila. Kasi unang-una, ang ikini-create mga kababayan sa isipan ng mga tao, puro puot at galit laban po sa gobyerno. Hindi po nakakatulong sa Pilipinas. Sa bansang Pilipinas yung ginagawa po nila. Bagkos, nagpapagulo pa po sila sa sistemang nangyayari po dito po sa ating gobyerno at dito po sa ating bansa. Dahil unang-una, saglip na ipakita po nila sa taong bayan na dapat tayo ay nakikiisa sa gobyerno, pinapakita nila lalo sa taong bayan na dapat tayo makipagwatak-watak. Ano po sa gobyerno at humiwalay po tayo sa gobyerno. Dahil kung titingnan nyo, kung talagang para sa bayan yung ipinaglalaban niyang sinadigong, bakit kailangan manawagan sila na bumaba sa pwesto si PBBM at i-take over ni Sara yung posisyon ni PBBM? Pagpatuloy pa natin. Dominic, ayon sa ABAKADA, ito nakikita nilang susi para matuldukan ang agresyon, pananakot at pambubuli ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa WPS at Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ang magkaisa ang lahat ng mga Pilipino, maging ng mga mula sa mga namumuno. At saka mga kababayan ito to be clear, ang inaano po natin dito ay yung mga Chinese official po mga kababayan, hindi po yung mga Chinese netizen. Ano po, yung mga Chinese citizen, hindi po natin sila inaano. At uulitin ko mga kababayan to be clear din, hindi po tayo nakikipag-away sa China. Ang problema nga lang mga kababayan, kaya nagkakaroon kasi ng rally na ganito, para kundinahin yung ginagawang panghaharas ng Chinese Coast Guard doon po sa mga kababayan natin Pilipino na Philippine Navy na naglalayag po dyan sa West Philippine Sea. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Para maresolba ang hindi pagkakaunawaan na naayon sa UNCLOS at Hague 2016 arbitral ruling. Kabuhayan ng mga kababayan natin na nakasalalay. Gayon din po sa atin dito sa Kamaynilaan, yung pong kapayapaan, nabubulabog yung kapayapaan natin dito sa ating mga kababayan dito sa Maynila. Ang pagsuporta po sa Pangulo ay pagsuporta sa Estado, pagsuporta sa kapayapaan, pagsuporta sa demokrasya. Lalo po sa panahon ngayon. Baligtarin naman natin yan mga kababayan, ang hindi pagsuporta sa Pangulo ay nagsisilbi din na hindi pagsuporta sa Estado ng Pilipinas. At ang hindi pagsuporta sa Pangulo ay nangangahulugan din ng hindi pagsuporta sa demokrasya ng Pilipinas. Kaya yung mga nagsasabi dyan na ipinaparanas ngayon ni PBBM yung martial law sa kanila, kasinungalingan lang yan mga kababayan. Dahil kung ibang tao naman yung nagrarally dyan, hindi nila sasabihin na pinaparanasan sila ni PBBM ng martial law. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Dominic, kwento ni Anthony na nanggaling pa ng Zambales na pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan at pinangtutustos sa pamilya. Hindi lang ang pangkabuhayan nila na apektuhan ng pangharas ng China kung hindi maging ng kanilang kaligtasan.
Apektado talaga kami dahil hindi kami makapasok sa loob ng lagoon, sa mismong loob. Lagi lang, tuwing pumupunta kami sa ngayon, nasa gilid lang talaga kami. Kasi pag nasa loob kami, safety kami. Walang hassle, malakas man ang hangin, malakas man ang halon, safety kami. Pero pag nasa labas kami, alanganin kami. Dominic, tampok naman sa programa ng grupo ang ilang pagsasadula at pagtatanghal na sinusundan ngayon ng pagtitirik ng kandila ng mga lider ng samahan na nanggaling pa ng Bulacan, Pampanga, Zambales, Laguna at Cavite para ipakita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lubos na suporta at tiwala ng taong bayan sa kanyang pamumuno at pamamahala sa bansa. Dominic, sa ngayon nagpapatuloy ang programa ng Abacada dito sa Moraita at bahagyang o pansamantala muna isinara ng otoridad ang isang bahagi ng lansangan dito, yung kalsada papuntang Recto, Quiapo at Legarda, habang nananatili naman bukas yung kalsada papuntang Quezon City at Rojas Boulevard. At inaasahan naman na matatapos nga itong programa ng grupo bandang alas 7 ng gabi. At nakausap natin ng Manila Police District at nasa 50 tauhan ang kanilang idineploy, hindi lamang para siguruhin ang kaligtasan at kapayapaan dito sa kapaligiran, kundi para umagapay din sa daloy ng trapiko. At yan muna ang mga pinakuling balita dito sa Moraita, Maynila. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Joshua Garcia. Maliwanag naman mga kababayan, sana lahat ng rally ganyan. Maayos, matiwasay na rally at para talaga sa bayan yung ipinaglalaban mga kababayan. Hindi para sa personal na interes at ang interes na yon ay gawing presidente yung kanyang anak. Mga kababayan, napakalayo pa ng 2028 national election. Sana naman hintayin nyong magkaroon ng eleksyon. Huwag ninyong sapilitan na patalsikin yung ating presidente. Dahil nung panahon naman ni Digong mga kababayan, talagang kahit mali-mali na yung ginagawa, hinayaan naman ng taong bayan na tapusin niya yung kanyang termino. So ngayong si PBBM na yun nakaupo, sana respetuhin yon ng dating presidente. At wag siyang gumawa ng gulo at mga rally-rallying ganyan para manawagan na magbitaw sa pwesto etong si PBBM. Ano po, so ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Ano po, tanggalin lang muna natin itong mga balitang ito. Yan. Ngayon mga kababayan, ito yung maliwanag na kapapasok na balita po kanina 2 hours ago na kung saan mga kababayan sinabi daw po ni Congressman Martin Romualdez na iimbestigahan na or tututukan na po nila yung gentleman's agreement nitong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, dito sa Kamara at bubusisiin na po nila para malaman po ng taong bayan kung ano ba talaga yung pinasok ni Duterte na yon. Ano po, so ngayon pakinggan po natin itong balita galing sa UNTV. Rosalie, naipasa na ba ng House of Representatives ang lahat ng priority measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Monica, dahil inaprubahan na ng House of Representatives ang lahat ng 20 priority measures na inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bago pa man ang break noong Marso, pagtutuunan na ngayon ng pansin ng Kamara ang pagpapatatag ng national security at pag-unlad ng ekonomiya. Ito ang ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa unang araw ng resumption ng session ng Kongreso, April 29, Lunes. At bilang bahagi nito, iginiit ng Speaker na iimbestigahan na ng Kamara ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China kaugnay ng West Philippine Sea. Partikular na ang umano'y pagbabawal sa pagkukumpuni ng BRP Sierra Madre na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay upang matukoy anya ang matinding epekto nito sa ating soberanya at territorial integrity. President and China on the non-supply of the BRP Sierra Madre grounded in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea is tantamount to the surrender of our country's sovereign rights over our exclusive economic zone. Sa press conference naman, Monica, ipinahayag ng House Leader na iimbitahan ng Kamara ang mga top officials ng dating Administrasyong Duterte. 2 resolusyon ang inihain dito upang imbestigahan ang umano'y kasunduan. Ang isa, inihain ng Makabayan Bloc lawmakers at ang isa naman, Ako talaga mga kababayan, ang pinakatinututukan ko po dito, hindi po yung investigasyon dun sa sinasabi ni na Maharlika na Pulburon. Ang pinakatinututukan ko po kasi dito, yung interest ng sambayan ng Pilipino, yung issue sa gentleman's agreement. Dahil yan po talaga,
talagang usapin na para po talaga sa bayan mga kababayan. Kasi yung sinasabi ni na Maharlika na full-blown video laban kay PBBM, kasi personal na buhay ni PBBM yon mga kababayan. At saka kung makikita nyo naman, ang sinasabi nila Maharlika na malimit mga kababayan is 2012. 2012 daw si PBBM nung nagsimula daw pong mag-addict ayon kay Maharlika yan mga kababayan. Pero kung titingnan nyo po, yung ibinibintang nila kay PBBM, personal na buhay po ni PBBM para pagtakpan mga kababayan etong investigasyon sa gentleman's agreement. Kaya nga po nakakapagtaka kung totoo mga kababayan kung totoo na iimbestigahan po nila sa Senado yung yung patungkol dito sa pulburon video or pulburon issue nitong si Maharlika mga kababayan, talagang kung mapapansin nyo po parang may kinikilingan. Dahil unang-una, pag usapin ng gentleman's agreement, ayaw nila. Kasi kung mapapakinggan ninyo yung sinabi ni Robin Padilla, hindi na kailangan na ipatawag pa sa Senado etong si Duterte. Mas maganda na pag-usapan mga kababayan ni Duterte at ni PBBM yung issue ng gentleman's agreement. Yun yung sinasabi ni na Robin. Kaya mga kababayan, kung titingnan nyo po, pag yan ay tinalakay nila sa Senado, yung full-blown issue na wala namang kakwenta-kwenta, ibig sabihin yan mga kababayan, talagang may kinikilingan sila at may tinitingnan po sila. Kasi eto, gentleman's agreement, napakahalaga po nito. Kasi national interest po mga kababayan, yung pinag-uusapan dyan. Ano po, teritoryo po ng Pilipinas. Yung pinag-uusapan dyan na dapat talaga nahihiring po yan at natatalakay po sa Senado. Kaso nga lang mga kababayan, eto lang naman yung sa akin mga kababayan na kung tututukan pa nila yung walang kakwenta-kwenta na full-blown video ni Maharlika, full-blown issue ni Maharlika na ginawa ng series mga kababayan at hindi nila papansinin etong gentleman's agreement, ano pang silbi mga kababayan, di umano ng ginagawa ng ilang mga senador dyan sa Senado. Diba? Dapat ang unahin nyo muna, bago yung pulburon issue na yan, ang unahin nyo muna yung gentleman's agreement na yan. Dahil ang taong bayan ay naghihintay kung ano ba talaga ang tunay nilalaman po niyan at kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa atin ang bansang China. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Hain ni Zambales 1st District Representative Jefferson Kongpun, House Assistant Majority Leader. Samantala, bukod dito, inatasan din ni Speaker ang Committee on Information and Communications Technology, gayon din ang Committee on Public Information na magsagawa ng joint inquiry kaugnay naman ng mga napaulat na cyber attacks sa government websites. Ito ay upang makapagpasari ng batas upang mapagtibay ang countermeasures ng pamahalaan laban sa cybersecurity threats. Kaugnay naman ng pangunahing concern ng mga mamayan sa taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, iimbestigahan ng Kamara ang malayong agwat sa farm gate at retail prices ng bigas at iba pang basic goods. Naumpisahan na ito kanina sa pamamagitan ng House Committee on Trade and Industry. The farm gate prices of rice, poultry, pork, and even onions have been maintained for the past 3 months, so there should be no spike in the prices of these items. The House should look into the price discrepancy in the exercise of its oversight function to conduct a thorough review of existing laws to protect the interests of both consumers and producers and to deter profiteering. Pangako ni Speaker Romualdez, hahabulin ang mga nagsasamantala sa presyo ng mga bilihin. Nais din itong magpaliwanag ang mga trader at middlemen sa pananatiling mababa ng farm gate prices. Pero bakit nananatiling mataas ang presyo ng ilang produkto sa merkado? Samantala, sa plenary session, pinagtibay din ng Kamara ang House Resolution No. 1691 na nagpapahayag naman ng simpatya at pakikiramay sa pamilya ni Dasmariñas City Representative Elpidio P.D. Barsaga Jr. Pumanaw ang kongresista sa edad na 74 sa California, USA. Balik sa iyo, Monica. Maliwanag mga kababayan na yung gentleman's agreement ni Digong ay iimbestigahan po sa Congress. So hindi pa lang natin alam mga kababayan kung kailan po sisimulan yung investigasyon dito sa Congress ng gentleman's agreement nitong si Digong mga kababayan. So sana ipatawag ng Congress etong si Roque, kasi si Roque naman na nagsabi mga kababayan na talagang may gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at ng bansang China. Mga kababayan, at ang pinag-uusapan po dyan ay yung BRP Sierra Madre na wag kukumpinuhin dito po sa may Ayungin Shoal.
Ano po, so maliwanag naman po, natututukan po yan ng Congress. Ano po mga kababayan, so ngayon, kayo po, ano po masasabi nyo hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa mga topic po na tinalakay po natin na yan.